pag-usapan natin itong pagtatanggol ni Alan Peter Cayetano dito kay Bato de la Rosa. Dahil hindi natin mapalampas itong kaipokritohan nitong si Alan Peter Cayetano na bigla naging kampiyon ng due process para dito kay Bato de la Rosa. Basahin lang po natin yung kanyang sinabi. Every Filipino, whether senator or citizen, deserves equal treatment and the full measure of due process. The same Constitution that shields the powerless from abuse also holds the power or the powerful accountable. I call on the Senate leadership to uphold this principle by protecting both the institution and the integrity of our laws. Sabi niya, equality before the law, justice without bias. Actually, galing eh. Talagang napapalakpak ako dito sa statement na ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang problema, hindi ba siya yung isa sa mga pinakamatinding defender? No. Apologist. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at matinding tagapagtanggol ng kanyang drug war. Tama yung sinabi ni Christian, yung hypocrisy. Hindi to simpleng hypocrisy. Heights of hypocrisy. May mga talagang may hipokrita, may hipokrito, no? Pero meron talagang sobra sa hypocrisy. No? Katulad nitong ambassador of Jesus Christ ang tawag sa kanyang sarili. Na ito yung nagdepensa sa tokhang, sa EJK, sa salvaging, ito yung salitang salvaging, sa United Nations. Imagine niyo yung kahihiyan natin na dinedepensahan mo yung crimes against humanity mismo sa United Nations. Hindi pa siya nahiya. No? Lagi pa niyang inuulit-ulit, katulad nung naaresto si Digong nung Marso this year. Aba, siya kagad na nagdepensa na binabiolate yung human rights ni Digong. At siya rin yung gumawa ng resolution for the humanitarian release of Digong from the ICC. At ngayon, hindi siya matahimik, eto na naman siya. At bilib na bilib ako. Hindi lang sa kapal ng muka, kundi sa kanyang hypocrisy of the highest order. No? At, Senator, medyo maayos na yung mic ko, no? Pwede na ba ako magtanong? Isang tanong lang. Alam ko maaga nagsara yung mga mall ngayon, tsaka mga tindahan dahil malakas yung bagyo. Pero kanina naghahanap sana ako, saan kaya yung tindahan kung saan makakabili ka ng kapal ng muka? Mahirap. Sa Taguig ba? Sa Taguig siguro marami. Oo, sa Taguig yata eh. No? Baka tumulong pang bumili yung kanyang kapatid. Bilib na bilib sa kanya. Diba? Grabing kaipokritohan no? Yung mensahe lahat tama sa totoo lang. Lahat tama. Lahat na sinabi niya. Mahirap debatihin yon. Ang problema, kung magbubulag-bulagan tayo sa kanyang background, sa kanyang history, sa kanyang mga katagang binitawan before. Siya yung numero 1 apologist at defender nitong drug war. Diba binanggit mo, Senator, yung kanyang pag-defend sa UN. Tapos, diba, meron siyang viral na interview dito sa, I think, Al Jazeera before. I think that was 2017. Ito, napaka-logical question, di ba? Ang tanong sa kanya. Tinatanong din naman ito sa administrasyon ng dating Pangulo. Lahat ba nung mga pinatay o napatay sa ngalan ng drug war, lahat ba yun ang laban? Sabi niya, yes. Tapos yung claim niya, lahat daw yun inimbestigahan. Alam niyo yung nagsisinungaling with a straight face. Yun ang hirap lunukin eh. Tapos ngayon magle-lecture about due process, about the rule of law. Nasaan yung boses na ito? Nitong si Alan Peter Cayetano na supposedly napakalalim at tibay ng pananampalataya sa Panginoon, talagang quote ng quote sa Biblia, pero bakit yung boses niya wala? Nung libo-libo mga kababayan natin, yung pinagpapapatay ng walang due process. Pero ngayong may nakaambang, di umano, pero pag-aresto dito kay Bato de la Rosa, bigla siya naging kampiyon ng due process.
Panoorin niyo po yung kanyang interview sa Al Jazeera kay Mehdi Hasan. Mukha siya tangaron. Akala kasi niya dito sa Senado, kwan siya, glib talker. No? Feeling niya ay napakagaling niya magsalita, napakagaling niya makipagdebate. Ikinanto siya ni Mehdi Hasan sa Al Jazeera. Inilugar. Nilugar siya, namumulot siya ng kwandon. Bawat sabihin niya, nagkalusag-lasag yung kanyang mga argumento. Di ba? Alam ko kasi talagang ang ngayon, binabagyo yung bansa natin no. Pero nga hirap palampasin itong inaanggihan tayo ng hypocrisy. Itong mga politikong katulad ni Alan Peter Cayetano. Ikaw, Senator, kaya mo bang gawin yan, Senator Edu? Yung magko-quote ka ng Bible, magle-lecture ka, magpo-pontificate ka about righteousness. Pero nung panahon na kailangan yung boses na yan, nasaan ka? At ang iyong pinagtatanggol ay yung may pakana, yung promotor ng malawakang patayan at pag-disregard sa due process. Makapal talaga. Dahil ako kahit buong from elementary to college ako ay Catholic school. Medyo magdadalawang isip ako mag-quote ng Bible. Dahil dapat kasi sinasabuhay mo 'Di ba? Dapat sinasabuhay mo, 'di ba? Yung iba, yun ang pangtakip nila sa kanilang mga kasalanan. 'Di ba? Yung Biblia. At ilan ba yan? Ilan ba yung mga nasa Senado na quote ng Biblia? May mangilan-ngilan. Kapal na mukha, di ba? So, kaya hindi ako mangangahas. Nagko-quote din ako paminsan-minsan sa mga libro, pero merong attribution. Binabanggit ko kung kanino galing. Hindi tulad ng iba. Pero ano bang leksyon ang pwedeng mapulot natin dito? Ito kasi, ito yung iniisip ko, no? Ako rin naman may kakapalan yung pagmumukha ko. Pero, yung bang something, I find it revolting internally whenever I even entertain the thought of saying or doing something that does not align with what I've been talking about. Yung bang personal inconsistency. Bago ka umabot sa ganun, 'di ba? Merong personal revolt from within. Yung parang hindi ko yata, 'di ba? Parang ganun. Yung parang medyo mabubulol ka ng konti. Yung may barasapan. May barasalamunan. Yung makakapagsalita ka pa rin, pero halatang may pesting ahem. Yung sinasabi mo, di ba? Pero may iba sobrang galing. No? Kahit taliwas na taliwas sa kanilang ginagawa, ay akala mo napaka-eloquent magsalita, di ba? Ano skill set yun sa galing sa pagsisinungaling. Kumbaga yung ikaw mismo naniniwala sa kasinungalingan mo. Yung, di ba? Yun yung the best na hypocrites. Yun yung the best. May mga hipokrito kasi na medyo hindi ganun ka-smooth. Di ba? Yung medyo dumadaos-dos ng kaunti. Pag nagsasalita ng mga ka-hipokritahan. Pero merong iba, sobrang galing. Itong si Ambassador of Jesus Christ. Bagay, tawagin mo yung sarili mo, Ambassador of Jesus Christ. Sobrang hipokrita ka talaga, di ba? At saka naman, ang tingin ko dyan sa buhay, Senator, lahat naman tayo may kanyang-kanyang levels or shades of hypocrisy. Kasi talagang struggle dito is to be consistent with a certain moral standard. Kunwari, isang Roman Catholic, di ba? You try to be consistent with your faith. And it's very, very difficult, di ba? Sabi nga nila, it's very, very difficult to be a Catholic. Pero merong iba, lantaran in your face yung kaipokrituhan. Tapos para bang walang kagatol-gatol, walang kakurap-kurap, para bang ako ito. Yan ang hirap tanggapin. Lalo yung sa due process na yan no? Due process. Ganun pala yun, no? Yung due process pala, talagang very, very applicable pag DDS yung tinatamaan. No? Due process. Galing. Pero ang iniisip ko rito,
ano kaya yung iniisip ng ordinaryong Pilipino rito? Siyempre, mga supporters niya, okay yan. Tama po kayo, due process. Pero yung sa mga nakakaalam, kasi hindi naman mahirap saliksikin ito, no? I-google nyo lang po. Lagay nyo, Cayetano defends Duterte drug war. Lalabas dyan yung mga kanyang, binitawang salita before, oh. Dito lalabas yung article ng Al Jazeera, Philippines' top diplomat defends Duterte's drug war. Ayan. Mehdi Hasan. Ito yung sobrang ito natanong ko rin to before nung kasi itong si Martin Andanar nung communications secretary, naglabas ng documentary yan tungkol sa drug war. Tapos sila yung nagsabi, uy, baka naman pwede mong interview si secretary tungkol dito sa bagong documentary na syempre binibida, di ba? Deodorizer yun sa drug war. Sabi ko, go, game. Nasa ANC pa ako niyan eh. Tatanong ko rin sa kanya yung punto na yan eh. Ikaw, do you honestly believe lahat ng pinatay dahil ng laban? Anticipated ko na yung sagot eh. And true enough, ang sagot niya, presumption of regularity. And then I had to repeat the question. Hindi nga. You personally, do you really believe na lahat yun ng laban? Ang hirap kasi na ipipresume mo lahat ng laban, wala silang kalaban-laban to begin with, di ba? Pag tinanong paano ba napatay ito, bigla na pinatay yung CCTV, pinalabas yung mga kamag-anak, pagbalik, patay na. Tapos later on, naglabasan. At saka even during that time, naglalabasan na yung mga ebidensya na gano'n. Problema, takot na takot yung mga tao kasi ka magrereklamo sa pulis. Pulis kayo pumatay. Ito yung nakakagigil, no? Bumabalik sa akin yung ganitong mga facts eh. Kaya nga, ito, congratulations pala, by the way, kay Father Flavi Villanueva, Ramon Magsaysay Awardee. Yan po ang tunay na Pilipino. Ang tunay na isa na bubuhay ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya. Hindi po si Alan Peter Cayetano. Hindi. Mukhang hindi naman sila magkakamali. Apologies lang kay Father Flavi dahil nabanggit ko kayo in the same sentence with this. Hypocrite. Wala akong sinabing ganun. Ano ba? Itong sinulat ni Manny Mugato, yung ating Pulitzer Prize awardee. Biro mo, yung baril na ginamit ng isang naglaban, in the same day, napunta doon sa isa pang naglaban. No? May pa yung baril. Yung baril na naglalakad. In the same day, hindi man lang kinabukasan, di ba? Yung parehong baril, naglakad. No? Ginamit ng isang napatay dahil ng laban daw. Tapos, nandun sa kabila. No? Sa kabilang ibayo, ng laban din. Parehas na baril. No? Sinulat yan ni Manny Mugato, ating nag-iisang Pulitzer Prize awardee na buhay. Ayun. Talagang pwede mo namang sabihin, teka, baka may mga nangyayari na hindi ko alam, 'di ba? Na hindi talaga ng laban. Pero yung sasabihin mo lahat ng laban, parang tiwalang-tiwala ka, no? 100%. Sobra ka namang ugok. No? Or ikaw ay kakutsaba. Either sobra kang tanga, no? Talagang sobrang tanga na tatanggapin mo na lahat ay nanlaban, or ikaw ay kakutsaba diyan sa ganyang klaseng crimes against humanity. Diba? Baka naman pwede bang itawag diyan moral kasipsipan? Masyadong pala eh. Masyadong baka masyadong mabait. Moral na kasipsipan. Pwede i-Englishin natin siguro extreme sycophancy. Okay ba yan? Or talagang masamang tao. Ganun na lang. Diba? Masamang tao. Para suportahan, para depensahan yung ganyang klaseng mga krimen. Yung ganyang klaseng serial killing on a massive scale. Anong klaseng tao? No? Parang kahit gaano kakasipsip sa isang politiko, kahit gaano katindi yung ambition mo sa politika, di ba basic yun, yung tinatawag na basic humanity, na makita mo, itong sinusuportahan kong politiko, siya may pakanan itong libo-libong pinapatay. Na-imagine nyo po ba yung libo-libo? Ito example lang, isang classroom, naglalaman ng ilang, siguro, 40 estudyante. Multiply nyo rin ilang beses. Imagine nyo, ganyong karami yung pinagpapatay. At lahat daw yun nanlaban. How do we know? How would we know?
Of course, merong iba ron talagang sangkot sa illegal na droga. Meron doon mga pusher. Karamihan doon, mga user na mga small time, yung mga mahihirap. E paano yung iba? Yung mga sinetap, yung mga ichinucho yung pangalan. Walang kalaban-laban. Iba, mga nagbago na. Lahat yung pinagpapatay. Tapos sasabihin, lahat naman yon, they deserved to die. So ngayon magpipreach ka about the Christian faith, will preach about due process. Ito yung basic humanity. Wala ka eh. Hindi ba sobrang ka-ipokrituhan yun? Ilang naman. Sasabihin pa niya, all acts of justice must be rooted in law and due process, not in bias or emotion. Diba? Galing. Galing. Not in bias or emotion. Tayo kasi may bias eh. Tayo kasi may emosyon eh. Diba? Dahil galit tayo talaga sa mga ipokrito. Galit tayo sa mga walang hiya. Galit tayo sa mga sumusuporta sa crimes against humanity. Mass murder.